I cannot believe that I would do that beside my son, wika ni Hector habang nakapatong pa rin ang ulo sa kanyang tiyan at nakatunghay sa kanilang anak. Nilingon niya din si Matthew and found him peacefully sleeping beside them, much better than doing it at the cliff. Hindi niya gustong lumabas iyon ng sarkastiko ngunit hindi niya maiwasan. Umangat ang ulo ni Hector mula sa pagkakapatong sa kanyang tiyan at tumingala sa kanya. So, you remember that, huh? Anito sa nanunudyong tono. Iwinasiwas niya ang kamay nitong nakapatong sa kanya, magbihis ka na Hector and go back to your room. Napabuntong hininga ito bago tumayo mula sa kama, inayos ni Chantel ang pagkakahiga sa tabi ni Matthew, inabot ang kumot at ipinantakip sa hubad niyang katawan. She watched him as he walked towards the veranda's door, him, wearing only his long-sleeved polo, bukas ang lahat ng butones, hindi niya alam kung saan na napunta ang necktie nito, she never remembered him taking off his dress. Malagat na nakatitig si Chantel dito nang maglakad ito patungong beranda, nang hindi man lang nagbibihis, he walked like a Greek god, with his crotch still half aroused. How can a man look wearing nothing but a polo? Lalabas ba ito nang nakaganoon lang, ngunit imbes na lumabas ito patungong beranda at lumipat sa sariling silid nito ay din-double check lang nito kung nakalock na ang pinto, and he went back to the bed. Nang maglakad ito pabalik sa kanya, uncaring if his body was exposed to her ay agad na mariing napapikit si Chantel. Narinig niyang tumawa ito, you got pregnant and all pero hindi mo pa rin ako matingnan ng diretsyo nang nakahubad. Oh, shut up, nang gigigil niyang harap dito, what are you still doing here? Bakit hindi ka pa lumipat sa kabilang silid? This bed is so spacious that can accommodate the three of us, wika nito sabay higas sa tabi niya at yamakap sa kanya. Magpoprotesta pa sana si Chantel nang muli itong nagsalita, I just want to sleep beside the two of you, now sleep, I know you are sore. Nakangiti ito habang ibinaon ang muka sa leeg niya. Hindi na namameleya ni Chantel ang mga araw na dumadaan, it has been 1 month, 2 months na nasa bahay sila ni Hector? At aaminin niyang ibang-iba na Hector ang nakikita niya sa araw-araw, gone was the arrogant and ruthless Hector that she met. Madalas niya na itong makitang nakangiti, lalong-lalo na sa tuwing inaalagaan nito si Matthew, kung hindi rin lang ito abala sa trabaho sa kumpanya, ay inilaan nito ang oras sa kanilang anak. She can feel how possessive he is when it comes to Matthew, and even to her. Hindi na rin nila napag-usapan ang tungkol sa kondisyon nito sa custody ni Matthew. Though, there were times na gusto niyang magtanong, hindi lang tungkol kay Matthew, kung hindi tungkol din sa kanilang dalawa. What are they, acquaintance, magkatulong sa pagpapalaki kay Matthew, or lovers, dahil ang naganap sa kanila noong isang gabi ay naulit pa, at sa dalawang pagkakataon na naganap ulit yun, ay lagi niyang natatagpuan ang sariling tumutugon sa lalaki, submissively and want only, so what are they, live-in partners? Gustuhin niya man na magkaroon ng kasagutan, ay hindi niya mabuksan ang paksang ito kay Hector, dahil ang totoo, ayaw niyang maputol kung anuman ang meron sila sa ngayon, she wanted it to stay as it is. To know Hector deeper, that despite the ruthless guy she met almost 2 years ago, Hector has a soft side on him, in fact, he has a romantic bones in his body, there were times that he would just show affection to her, like kissing her on her temple whenever he comes from his work. Madalas din ay sa silid na nilang mag-ina ito natutulog. At alam niyang maging si Tia Rosario ay napapansin ang pagbabago sa relasyon nilang dalawa. Sa kabila ng hindi ito nagkokomento ay alam niyang napapansin ito yun. She saw her several times smiling while looking at them, sa kanilang mag-anak, sa tuwing magkakasama sila. At ayaw niya mang bigyan ng kahulugan lahat ng ipinapakita ni Hector sa kanya ngayon, ay hindi niya maiwasang umasa. Yes, she is falling for him, hard that she cannot help it. Napaigtad si Chantel nang may dalawang matitipunong braso ang yamakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para mahulaan kung sino ang yamakap sa kanya, she knew very well his scent. Bakit hindi ka pa natutulog, wika nito mula sa kanyang likuran, pinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Hector, anito at umaktong inamoy ang kanyang leeg. She flinched as she was surprised by the gesture, she wants to ask him now about them, pero paano niya yun gagawin? Ngayong ginagawa na nito ang buong atensyon niya. Hector never say a word about them, kung ano ba talaga sila, bed partners definitely. Hindi niya gugustuhing maging ganoon lang ang relasyon nila. She was insulted by him before, hindi ba dapat na magalit siya dito? Dahil lahat ng masasakit na salitang binitawan nito noon ay walang katotohanan. Pero anong nangyari nang magkita sila ulit?
She submitted to him so easily. What is wrong? Antag nito sa pananahimik niya. Mariin siyang napapikit, wala siyang sapat na lakas ng loob na ilabas ang mga tanong na bumabagabag sa kanya. Gusto kong bumalik sa pagtatrabaho, Hector, she said instead. Dahan-dahan itong bumitaw ng yakap sa kanya, naramdaman niya pang napabuntong hininga ito sa likuran niya, parang bigla itong nabagot sa mga sinabi niya, as if he does not want to talk about it. Nang buong akala niya na tuluyan na itong bumitaw ng yakap sa kanya ay nagkamali siya, dahil itinukod nito ang dalawang kamay sa berendilya ng terasa mula sa kanyang likuran, carrying her between his arms, halos nararamdaman niya pang napapadaiti ang kanyang likuran sa matitipuno nitong dibdib. You do not have to, Chantel, mariin itong wika. Pero Hector, hindi ako sanay na walang trabaho, I mean, of course, I love to be with Matthew always, pero ayokong iasa ang lahat sa iyo, nananansya niyang sabi dito, pilit pinipili ang mga tamang salitang ginagamit dito. Kayong dalawa ang responsibilidad ko ngayon, kaya kong ibigay para sa inyong dalawa. Hindi tayo mag-asawa para gawin mo yan, she said firmly. For a moment, ay hindi nagsalita si Hector sa kanyang likuran, she could smell the tension on his breath as it fanned on her skin. Why? Bakit hindi siya nito papayagan? And why is he acting as if they are an item? Si Matthew lang naman ang nagkokonekta sa kanila, hindi ba? How about the nights that you spent together? Tanong ng kabilang isip niya. Let us talk about this pag-uwi ko, aalis na ako bukas. What do you mean? Agad na napapihit pa arap si Chantel kay Hector, na agad niya ring pinagsisihan. His face is only an inch away from her, one more move and then their lips would touch each other, parang gusto niya ulit itong talikuran. Pupunta ako sa Baguio tomorrow. Love, I have a live-in seminar na kailangang daluhan for 2 days, sinasabi nito yon habang inilagay ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Hindi malaman ni Chantel kung alin ang biglang nagpabilis ng pintig ng kanyang puso, ang gesture ba niya o ang endearment na ginamit niya. For quite some times, he's used to call her by that, at hindi malaman ni Chantel ang intensyon nito sa pagtawag sa kanya nito ng salitang yun. Was it because ayaw niyang umasa at 2 araw ngang nawala si Hector dahil sa pagdalo nito ng seminar sa Baguio? At ayaw mang aminin ni Chantel ay nakaramdam siya ng pangungulila sa mga araw na wala ito. She missed him, para bang nasanay na siya na lagi itong kasama. Kaya ng araw na umuwi ito ay hindi niya na naitago pa ang pananibik nang salubungin niya ito. Miss me that much, ha? Nangingiti nitong wika nang pumasok ito sa silid nilang mag-ina. Kalalapag niya pa lang kay Matthew pagkatapos itong patulugin. Hector arrived that night and went straight to their room. Suot pa nito ang damit na panangbiyahe at dumiretso na sa kanilang silid to check on them, na agad niyang sinalubong ng yakap nang makapasok pa lang ito. Ang pagragasa ng damdamin sa kanya ay hindi niya mapigilan. She missed him. Agad siyang bumitaw dito dahil sa tanong nito, bahagya siyang napahiya sa inasal. How could she act so obvious? She heard him chuckled nang mapansin ang pagkapahiya niya. He pulled her closer to him again on her waist. I miss you too, Chantel, bulong nito sa kanyang tainga, kayo ng anak ko. His face went to their child, na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa kanilang kama. Since that day that Hector arrived from Baguio, she noticed that something changed to him. He became lively at mas naging magiliw ito sa kanilang mag-ina, maging sa ilang tauhan nito sa bahay. That even some of his maid, kasama na si Tia Rosario, ay napapansin ang pagbabago nito. And true to his words ay napag-usapan muli nila ang tungkol sa pagpapalem niya na babalik sa trabaho. He said yes, but he would only allow her to work if she would work to Terra Vita. Nang una ay tumanggi si Chantel, that is now his company and he would be her boss, as much as possible ay sa iba niya gusto magtrabaho. Mas nais niya sana na kumayad na wala ni anino nito, but he did not give her a choice. Sa Terra Vita siya magtatrabaho or nothing at all, so in the end ay umayo na lang siya sa nais, mas maigi na rin ito kaysa hindi siya magtrabaho, ayaw niya na may masabi sa kanila ang iba. She and Hector do not have a relationships, of course, except for those nights that they have shared in bed, so as much as possible ay ayaw niyang iasa ang lahat ng pangangailangan nilang mag-ina, idagdag pa ang pangangailangan ng Tia Rosario niya na siya rin ang nagtutustos. It was her first day at Terra Vita, ang sabi ni Hector, ay may pinagbili na itong isang empleyado para mag-conduct ng orientation sa kanya. Hector assigned her on their office to do paperworks only, ibang-iba sa trabaho niya sa Meg Company. Sa Meg Company ay siya ang nakikiharap sa mga kliyente, giving them proposals to patronize their products, at isa na nga ang Terra Vita sa mga kliyente na nakaharap niya.
Ngunit sa Terra Vita ay mas mga paperworks ang ipapagawa sa kanya, and she felt that Hector is just indulging her, despite the fact that he is against of her eagerness to go back to work. Alam niya na pinagbibigyan lamang siya nito sa pagnanais niya na makapagtrabaho. Maaga pa lang ay nagumpisa na siyang gumayak para sa trabaho. Ayaw niyang mapunas sa unang araw niya sa Terra Vita, especially that she was not hired the normal way. Pinili niyang isuot ang isang black na slacks, she paired it with a white silk long sleeves, manipis ang tela nito at halos see-through, kaya kita ang puting sando niya sa loob na itinakin niya sa loob ng slacks. She put on a light makeup, ang buhok niya ay nakatirintas ng dikit sa anit mula sa tuktok, and lastly, she wears her flat shoes. Si Matthew ay naibili niya na kay Tia Rosario bago pa dumating ang araw na ito, alam na ng tiyahin ang pagpasok niya sa trabaho. She went to Matthew, na ngayon ay mahimbing pa ring natutulog sa kama and kissed him on the forehead, sa kanya tinungo ang pinto para lumabas na. Pagdating sa baba ay nagbilin pa siya kay Tia Rosario, naabutan niya ito sa kusina na hinahanda ang mga botelya ni Matthew. Then she headed outside, nakita niya si Hector na nakahalukip-kip na nakasandal sa sasakyan nito, he was also on his suit at handa na ring pumasok sa trabaho. Nakakrus sa dibdib ang mga kamay nito at sa worry niya ay parang inip na ito sa paghihintay. She looked at him for a minute, unfair na kahit anong isuot ng lalaking ito ay laging magandang lalaki pa rin. Kahit siguro pagpasuotin pa ito ng basahan ay lalabas pa rin ang pagkamagandang lalaki nito. Until his gaze darted on her, nakita niya ang pagkatigagal nito sa itsura niya, she got conscious, may mali ba sa suot niya? Unti-unti ang paglapit na ginawa niya sa binata, as she id ay tumuwid na ito nang tayo pinagbuksan siya ng pinto sa passenger seat. Kumunat ang noo niya, ang alam niya ay sa Tesoro Company pa ito papasok and that is out of the way to Terra Vita. Get in, ihahatid na kita, puna nito nang hindi siya tumitinag mula sa kinatatayuan. You do not have to, mapapalayo ka pa sa papasukan mo, magko-commute na lang ako, tanggi niya sa alok nito. And you think na hahayaan kitang mag-isa, come on, sakay na nang hindi tayo maabutan ng rush hour, udyok nito. Wala siyang nagawa at sumunod na lang sa gusto nito, pagkasakay niya ay ikinabit niya na ang seatbelt sa kanyang sarili, ito naman ay umikot na sa driver's seat para sumakay na. Nakarating sila sa Terra Vita na halos hindi nag-iimikan, except if Hector would ask her if she needs something sa pagpasok umiling lang siya. Pagpasok sa loob ng Terra Vita ay binati agad ng security guard, at ng ilang empleyado na papasok pa lang si Hector, even the receptionists greeted him a good morning, na sinagot lang nito ng isang tango. Nakakunot noong napatingala siya sa lalaki, hindi man lang ba nitong ngingitian ang mga empleyado nito sa kumpanya? Oh well, sa bahay nga halos ngayon niya palang ito napapansin na ngumingiti. Dito pa kaya sa kumpanya na hindi naman sa kanya nagsimula, unlike the Tesoro Company. Pero ngayon siya na rin ang may-ari nito, hindi ba tama lang na maging magiliw siya sa kanyang mga empleyado rito sa Terra Vita? Pagdating sa may elevator ay may ilan ding empleyado na naghihintay na bumaba ang lift at bumukas, para makasakay at makatungo na sa kanya-kanyang floor, kung saan ito mga nagtatrabaho, all of them greeted him as well, na sa muli ay isang tangulang ulit ang sinagot ng binata, naglakad ito patungo sa pinakadulo ng elevator kung saan may, for executives and president only, na sign sa taas. So, she stopped walking along with him, of course, she is not allowed to ride on that elevator, para sa may matataas na katungkulan lamang yon. Tumayo siya sa likod ng ilang empleyado na nag-aabang sa elevator at naghintay sa pagkakataong makasakay rin. Alam niya na kung saang floor siya didiretso, nabanggit na ni Hector iyon sa kanya kagabi. She needs to see Vivian, ang empleyado na magtuturo sa kanya ng mga dapat gawin. Vivian is the head manager of Terra Vita. Chantel, napalingon siya sa panig ni Hector nang tawagin siya nito, nakakunot noo ito habang pigil ang elevator na huwag muling sumara. Napansin niyang hindi pa rin ito tuluyang sumasakay sa elevator na laan para sa president. What are you doing there, here, nguso nito sa elevator na dapat ay dito. Nagdalawang isip pa siya kung lalapit siya dito, that elevator is intended only for executives and for the president, which happens to be him, at isa lamang siyang simpleng empleyado dito, ni hindi pa nga nakakapagsimula, ngayon pa lang kung iisipin. Nang tumitig siya sa mga empleyado sa paligid ay halos nasa kanya ang mga mata ng mga ito, curiosity is written on their faces, ang iba ay napansin niya pang bumulong sa katabi.
Chantel, narinig niyang tawag ulit ni Hector, parang mabibigat ang mga paa na naglakad siya palapit kay Hector, ramdam niya ang mga nakasunod na titig sa kanyang likuran ng mga empleyadong naroon. Ano ang iniisip ng mga ito ngayon tungkol sa kanya? Pagkapasok sa lift ay sumunod na rin si Hector sa loob. Pagkasara ng elevator ay pinindot na nito ang numero ng floor na pupuntahan nila. Nag-umpisa ang araw niya sa Terra Vita sa pag-orient sa kanya ni Vivian. Inatasan siya nito na ilagay sa spreadsheet lahat ng mga produktong pumapasok at lumalabas sa kumpanya. May ilang papeles din na pinapasort sa kanya, mostly mga formula ng gamot na ginagawa ng kumpanya. Naging magaan ang unang araw niya sa trabaho. Dumating din si Hector bandang hapon para sunduin siya at sabay na silang umuwi. Iyon ang naging routine nila sa araw-araw, isasabay siya nito sa pagpasok at sa sunduan sa pag-uwi, which she found so tearing for him. Of course, medyo may distansya din sa Terra Vita ang Tesoro Company. Mag-iisang buwan na siya sa trabaho, and Chantel must say na gamay na niya paunti-unti ang mga bagay na dapat gawin sa kumpanya. May ilang empleyado na rin siyang naging kaibigan. One of them is Vivian. At first, she was expecting a middle-aged head manager, but it turned out na matanda lang sa kanya si Vivian ng ilang taon. Sinisiguro niya din na hindi nakikita ng mga ito ang paghatid sundo sa kanya ni Hector sa araw-araw, hanggang maaari ay ayaw niya.